Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase, at tayong muling nasa pag-aaral patungkol sa buhay at mga ginawa ng ating kinikilalang pambansang bayani. At ang ating pag-uusapan ay patungkol sa kanyang mga sinulat, gayon din ang mga sanaysay at mga nobelang tumatak sa literaturang Pilipino na higit na binuksan ang ating isipan patungkol sa pang-aabuso ng mga mananakop sa ating bansa. Kung kaya't halika't alamin natin ang ating talakayan sa araw na ito. Kung kaya't matapos ang ating magiging diskusyon, narito ang mga layunin na dapat nating matamo. Ang una ay, remember the gists of the most important writings of Jose Rizal, especially Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Kailangan nating malaman ang pinaka-tema na tinatalakay sa kanyang dalawang mahalagang nobela. Ikalawa, give importance to the liberal ideas and concepts that Rizal infused in his novels, poems, and essays. And kailangan nating bigyan ng pagpapahalaga ang pagkakaroon ng kaisipang liberal upang higit tayong magkaroon ng progresibo at pag-unlad sa ating bansa. At ang panghuli ay create a documentary on a chosen societal issue in the Philippines that is considered a social cancer and provide solutions in order to solve this social ill. Nararapat lamang na gumawa tayo ng mga dokumentaryo na mapapanood ng marami pang tao upang mabuksan ang kanilang isipan at maging handa at maging solusyon para sa pagbibigay ng mga solusyon sa mga problemang kinahaharap ng ating bansa. Kung kaya't simulan na natin ang ating talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng paglalaro ng Guess the Title. Magpapakita ako sa inyo ng mga salita, kataga o mga parirala na mula sa mga sinulat ng ating dakilang pambansang bayani at kailangan ay mahulaan ninyo kung ano ang pamagat ng kanyang sinulat. Simulan na natin at para sa una, history does not record in its annals any lasting domination by one people over another, of different races, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideas. One of the two had to yield and succumb. Letter A, to the flowers of Heidelberg. Letter B, the indolence of the Filipinos. Letter C, the Philippines a century hence. Or letter D, it is our history. Sa inyong palagay, ano kaya ang pinakatamang sagot? At ang tamang sagot ay letter C, the Philippines a century hence. Dumako naman tayo sa ikalawang Guess the Title. Hulaan natin muli kung ano nga ba ang pamagat o ano nga ba ang title ng sinulat ni Jose Rizal. There is a crooked system of the church to teach the poor to easily come to the heaven. Letter A, the flowers of Heidelberg. Letter B, the indolence of Filipinos. Letter C, the Philippines a century hence. Or letter D, my first inspiration. At ang tamang sagot ay letter B, the indolence of the Filipinos. At ngayon naman, tayo ay nasa ikatlong bilang ng Guess the Title. Filipino women must be noble, decent, and dignified, and they should be submissive, tender, and loving to their respective husband. Letter A, the Philippines a century hence. Letter B, to the young women of Malolos. Letter C, the indolence of the Filipinos. Or letter D, love for the country. At ang tamang sagot ay letter B, magaling, to the young women of the Malolos. At ang panghuling Guess the Title, decadence of social class, the backwardness of the Philippines and discrimination of lower classes by upper classes in Vapor Tabo. Tandaan, naganap ang pagkakaroon ng diskriminasyon sa taas at sa ibaba ng Vapor Tabo. Letter A, after the mass. Letter B, the reign of greed. Letter C, social cancer. Letter D, my retreat. At ang tamang sagot ay mahusay, the reign of greed o kilala rin bilang
el filibusterismo. Kung kaya't simulan na natin ang ating talakayan at bakit nga ba ganito ang mga naging kasagutan para sa mga sumusunod na guess the title. Kilala si Dr. Serizal sa pagsulat ng mga sanaysay na naging daan upang buksan natin ang ating mga isipan noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ito rin ang naging daan upang buksan natin ang pusong nasyonalismo at mabuo ang isang revolusyon na siyang magtatawid sa mga kamalian ng mga Espanyol. Ginamit ni Dr. Serizal ang kanyang sagisag panulat o tinatawag rin bilang pen name upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ginamit niya ang laon-laan at dimasalang. Laon-laang ibig sabihin ay long commitment. Dimasalang ay isa rin sa kanyang mga ginamit upang tuluyan niyang mapuksa ang mga maling pamamalakad ng mga Espanyol sa ating bansa. Kilala ang mga sanaysay na ito tulad ng The Indolence of the Filipinos na kung saan ay binigyan niya ng proteksyon ng mga Pilipino na hindi tayo tamad. Gayon din ang The Philippines a Century Hence na kung saan ay sinabi niyang kapag ang mga Espanyol ay hindi naging maayos sa kanilang mga kagustuhan at layunin sa Pilipinas, ay darating ang isang panibagong mananakop. Gayon din ang kanyang liham sa mga kababaihan ng Malolos na kung saan ay binigyan niya ng pagpupuri. Binigyan niya ng pagkilala ang mga kababaihan na nais na makapag-aral upang mamulat ang kanilang mga kaisipan. Sa madaling salita, ang mga sanaysay na ito ay naging isang daan, susi para sa tagumpay ng mga Pilipino na mamulat sa katotohanan ng buhay at magkaroon ng daan para tayo ay maliwanagan sa mga maling pamamalakad at magkaroon ng karapatan na makapag-aral ang mga kababaihan sa ating lipunan. Para sa unang sanaysay na sinulat ni Jose Rizal, The Indolence of the Filipinos o kilala rin bilang ang katamaran ng mga Pilipino. Ang sanaysay na ito ay isang lohikal na panglaban sa mga panulat ng mga Espanyol o akusasyon ng mga Espanyol sa mga Pilipino na tayo raw ay mga tamad noong panahon ng Espanyol. Sinasabi ng mga Pilipino ay nasasanay na lamang kung anong meron tayo, na maari naman nating bungkalin ang yaman ng ating lupa at kunin ang lahat ng ito. Ngunit ang mga Pilipino ay nasasanay na lamang kung anong meron, nakukontento tayo sa mga maliliit na bagay. Sinabi rin ni Jose Rizal na hindi abusado ang mga Pilipino, kung kaya't tayo lamang ay masaya kung ano ang ating nakukuha. Sa karagdagan, sinabi rin ni Dr. Jose Rizal na kaya naging tamad ang mga Pilipino ay dahil sa kasalanan ng mga Espanyol, dahil sa kanilang maling gawi, dahil sa kanilang mga pagkukulang bilang mga leader ng mga Pilipino noong sila ay sakupin. Alamin natin isa-isa ang mga naging dahilan kung bakit naging tamad ang mga Pilipino batay sa sinulat na sanaysay ni Jose Rizal. Ang unang dahilan kung bakit nagiging tamad ang mga Pilipino batay sa sanaysay ni Jose Rizal ay ang pagpapanukala ng kalakalang galyon o galleon trade na kung saan ay sinira nito ang ating pagkakaroon ng matibay na kooperasyon at pagkakaroon ng kalakalan sa ating mga nalalapit na mga bansa. Sa Ingles, galleon trade destroyed the links of the Philippines with its neighborhood countries. Maalala natin na ang kalakalang galyon ay nagkaroon ng kalakalan sa pagitan ng Manila at Acapulco, Mexico. At kung iisipin nating mabuti, ito'y tumatagal ng 2 hanggang 3 taon at kailangan mag-antay ng mga Pilipino ng 2 hanggang 3 taon upang bumalik muli ang kalakalang galyon at magkaroon sila ng trabaho. Hindi tulad noon na may kalakalang galyon, ngunit ito lamang ay sa ating mga karatig na bansa, neighborhood countries, na mabilis lamang ding bumalik. Ito'y umaabot lamang ng buwan o ng ilang mga linggo at makakabalik sa ating bansa. Ikalawa, forced labor that caused to abandon their agricultural and industrial works. Ang tanong, sino ba naman ang gaganahan na magtrabaho na ikaw ay binibigyan lamang ng pagkakataon na sapilitan? Ibig sabihin, sapilitan ng pagtatrabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang isang magsasaka at dadalhin ka sa syudad upang gumawa ng mga gusali ng mga simbahan,
Palagay mo ba magkakaroon ka ng motibasyon na gawin ito? Nalalayo rin ng mga pamilya ang lalaki sa kanilang pamilya sapagkat kung ikaw ay galing sa probinsya at dadalhin ka sa syudad, ikaw ay mapapalayo sa iyong mga kamag-anak at iyong mga mahal sa buhay. Kung kaya't ang sapilitang paggawa ay naging dahilan din kung bakit ang mga Pilipino ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng mga Espanyol. Ikatlo, Filipinos became landless and wanderers because of foreign invaders and pirates. Nagkaroon ng mga pagnanakaw ng mga lupain ng mga Pilipino dahil nga mga Pilipino ay mal-edukado. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino ay matuto ng kanilang sariling lengguwahe. Hindi nila tinuruan ng mga Pilipino na magkaroon ng kaalaman pagdating sa wikang Espanyol, kung kaya't ang kanilang mga lupain ay pinagnanakaw ng mga Espanyol at ng ilang mga mananako. Pang-apat, obsolete and unpractical educational system. Sino ba naman ang gaganahan ngayon bilang isang kabataang nag-aaral kung ang sistema ay bulok at hindi nagagamit? Kung ang lahat ng bagay ay kailangan mong kabisaduhin at ang lahat ng bagay na iyong inaaral ay hindi mo magagamit. Kung ang lahat ay alam ng guro, ngunit hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na makapagsalita at magamit nila ang kanilang mga kakayahan, ito'y walang kwenta rin. Panglima, negligent and incompetent officers with Filipino servants. Ang ginawa sa mga Pilipino ay ginawang katulong, ginawa bilang mga alipin, ginawang parang ulila o alila na kung saan ay tagatulong lamang ng ilang mga matataas na opisyales o maaring diyan lamang sa mga mababang pwesto. Maalala rin natin noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang ilan sa mga opisyales ay walang kaalam-alam kung paano magpatakbo ng isang bansa, kung sino lang lamang ang matipuhan at siya ang ilalagay bilang isang gobernador general. Kung kaya't ang negligent and incompetent officers ay walang alam kung paano magpatakbo ng isang bansa at paano mapapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Sa karagdagan, isa din sa mga naging dahilan kung bakit naging tamad ang mga Pilipino ay ang pagturo ng ating simbahan na kapag ikaw ay mahirap, ikaw ay mas malapit sa Diyos. Ikaw ay mapupunta sa ating langit o ikaw ay magkakaroon ng masaganang buhay sa langit. Kung kaya't ang mga Pilipino ay laging nagbibigay ng alay, nagbibigay ng mga pera sa simbahan upang sila'y manatili na mahirap. Nariyan din ang gambling and cockfighting as practiced by Spanish officials. Dahil noong panahon na iyon, wala pang internet, walang television, walang radyo. Kung kaya't ang ginawa ng mga Espanyol ay nagdala sila dito ng ilan sa mga entertainment o mapagkakatuwaan ng mga Pilipino. At nariyan nga ang gambling at cockfighting. Sa panghuli ay very high taxes imposition to Indios, that their earnings went to the priests and officials. Sino ba namang gaganahan na magtrabaho na ang lahat ng sahod mo ay mapupunta lamang sa simbahan at sa opisyales ng pamahalaan dahil sa napakataas na buwis noong panahong iyon? Sa matutal, maaalam natin na naging tamad ng mga Pilipino dahil sa mga panukala ng mga Espanyol. Di makatarungan, di makatao, at hindi nagbibigay ng motibasyon sa mga Pilipino na magsumikap dahil ang laging nasa isip ng mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananakop ay para sa kanilang pansariling kagustuhan at pag-unlad lamang. Kung kaya't ang ikalawang sanaysay ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang The Philippines Within 100 Years o kilala rin bilang The Philippines a Century Hence o sa wikang Filipino, ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ito ay kilala bilang isang sanaysay ni Jose Rizal na nagpapakita ng isang propesiya sa pagtatapos ng pananakop ng Espanyol sa ating bansa dahil sa kanilang mga maling panukala at pagpapatupad ng programa. Sinasabi rin ng sanaysay na ito na isang propesiya ni Jose Rizal na matapos na tayong sakupin ng mga Espanyol, tayo naman ay sasakupin ng mga Amerikano matapos ang pagkakaroon ng Rebolusyong Pilipino.
At ito nga'y naganap. Ito ay nangyari. Matapos tayong ipagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano, sa digmaan, sa Manila, tayo ay nasakop ng mga Amerikano. Ngunit, higit nating subaybayan kung ano nga ba ang mga naging laman ng the Philippines a century hence. Sinasabi ng sanaysay na ito na isa sa mga nagiging dahilan o magiging dahilan ng pagbagsak ng Imperyong Espanyol sa ating bansa ay dahil sa policies against the Filipinos that caused to poverty and inequality. Dahil sa kahirapan ng buhay, sa kasalatan ng mga likas na yaman, at gayon din sa mga maling pamamalakad at hindi maayos na pagtrato sa mga Pilipino, itong magiging daan upang magkaroon ng Rebolusyong Pilipino na lalabanan ang mga Espanyol sa ating bansa at magiging dahilan upang magkaroon ng pagbabago o pagnanais na pagbabago ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ikalawa, deterioration and disappearance of Filipino identity and heritage through historical misconceptions. Ikalawa, sinasabi rin ni Dr. Rizal dahil sa mga maling isinulat na patungkol sa istorya o sa kasaysayan ng ating bansa ay magkakaroon tayo ng pagnanais na maitama ang mga ito. Kung dati ang tawag sa mga Indio ay walang pinag-aralan, kung ang tawag sa mga Pilipino ay mal-edukado o backward, ito'y itatama natin sapagkat naisin natin na malaman ang katotohanan. Malaman natin kung ano nga ba ang isang Pilipino at ang kanyang pagkakakilanlan na siyang minali ng mga Espanyol sa kanilang mga sinulat na mga aklat na kung saan ay tumatalakay sa tinatawag nating Eurocentric perspective. Ikatlo, positivity and submissiveness of the Filipinos to the colonizers. Ito naman ay kasalanan ng mga Pilipino sa ating namang bahagi ito. Sapagkat ang mga Pilipino ay mahilig tayong magbow, mahilig tayong sumunod sa mga mananakop. Dahil ang alam natin, tayo ay walang pinag-aralan, wala tayong kakayahan na tumayo sa ating mga sarili, at tayo'y nakadepende lamang sa mga mananakop na dapat nating baguhin. Dapat nating baguhin ang ating mindset, gayon din na dapat nating isipin na kaya nating mag-isa, kaya nating tumayo, kahit na walang tulong ng mga mananakop. Sinabi rin ni Dr. Jose Rizal sa kanyang sanaysay na ito na keep the people uneducated and ignorant about life. National consciousness awakened. Sinasabi niyang hayaan mong maging tanga, walang alamang mga Pilipino hanggang sa pagkakaroon ng pagkakataon na sila'y mamulat sa nangyayari sa ating bansa, sa mga maling pamamalakad ng mga Espanyol at magkakaroon ng revolusyon sapagkat sila'y nagising, namulat at nagkaroon ng kaalaman sa mga kasinungalingan at mga maling pamamalakad ng pamahalaang Espanyol noong panahon ng pananakop. Nariyan din, sinabi ni Jose Rizal, keep the people impoverished and suffered to come to no avail. Filipinos look for another way of change in life. Hayaan ninyong maghirap ang mga Pilipino hanggang sa dumating ang panahon na maghanap sila ng ibang mananakop na magtataguyod ng kanilang ekonomiya, kabuhayan, politika at edukasyon at magbibigay sa kanila ng kasalinwaan o magbibigay sa kanila ng kanilang kapayapaan at pag-unlad sa buhay. At ito ay magiging daan sa pagbagsak ng pananakop ng mga Espanyol. Ikatlo, exterminate the people to hinder progress. However, no amount of calamity can destroy the people. Hayaan ninyong hindi umunlad ang mga Pilipino. Hayaan yung patuloy silang bumabagsak. Ngunit sa adikaing pabagsakin ng mga Pilipino, hindi ninyo masisira ang mga Pilipino. Walang anumang kalamidad o walang anumang maaring makasira sa mga Pilipino kahit na sila ay pahirapan. Dahil habang sila ay pinahihirapan, ay higit silang lumalakas at higit nilang nalalaman ang mga solusyon sa mga problema ang kanilang kinahaharap. Kung kaya't sa dulo ng sanaysay na ito, sinabi ni Jose Rizal, history does not record in its annals any lasting domination by one people over another. Walang sino man sa kasaysayan ng anumang bansa na nasakop na nanatili
ang isang makapangyarihang bansa at magkaroon ng dominasyon sa mga mahinang bansa. At alam natin yan dahil hanggang sa ngayon ay hindi na panatili ng Espanyol, ng mga Amerikano, ng mga Briton ang kanilang kapangyarihan. Tuluyan silang napaalis ng mga natibo or native people sa kanilang bansa. Of different races, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideas. Kung iisipin natin, magkaiba ang idea na lumalawak noong panahon na iyon. Ang mga Pilipino ay nakakaroon ng pagnanasang magkaroon ng kalayaan at pag-unlad sa ating bansa. Samantalang mga Espanyol ay nais lamang makakuha sa ating likas na yaman at mapakinabangan ang ating mga tao. Magkaiba ang kanilang perspektibo. At dahil magkaiba ang kanilang layunin at tunguhin, hindi ito magkakaroon ng paralel o hindi ito magkaswak sa isa't isa kung kaya't ang dalawang panig ay maglalaban at magtutuos sa bandang dulo. One of the two had to yield and succumb. At sa bandang dulo, ang taong umabuso sa kapangyarihan ay patuloy na babagsak at walang makukuha ng anuman. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Alam natin na may dalawang nobela si Jose Rizal at ito ang Noli Me Tangere or Touch Me Not at El Filibusterismo or The Reign of the Greed. Ngunit hindi ninyo alam na nagsulat din si Jose Rizal ng kanyang ikatlong nobela, ngunit hindi ito natapos at ito'y pinamagatang Makamisa or After Mass. Ang Noli Me Tangere ay isa sa pinakakilalang nobela sa buong mundo sapagkat ito'y nasalin sa iba't ibang mga lengguwahe at pinag-aaralan sa ating bansa bahagi ng kurikulum sa pag-aaral ng Filipino na asignatura. Ang Noli Me Tangere, ang ibig sabihin ay Touch Me Not na mula sa Bible verse na John 16 verse 20. Samantalang El Filibusterismo naman ay may pamagat sa Ingles na The Reign of Greed at ito'y ipinibigay o inilalaan ni Jose Rizal sa tatlong paring martir, ang Gombursa, si Gomez, Burgos, at si Zamora, na pawang mga kaibigan ng kanyang kapatid na si Pasiano. Kung kaya't alamin natin ang mga nilalaman, nao at kasaysayan, talakayin muna natin kung ano nga ba ang maikling kasaysayan ng pagsulat ng Noli Me Tangere. Unang-una, nang ang mga ilustrado ay nanatili sa Espanya, sila ay nagbuklod-buklod upang magkaroon ng isang nobela na magpapakita ng mga maling gawi ng mga Espanyol sa ating bansa. Ngunit salip na sila'y makabuo ng kanilang nobela, ang nangyari ay kanilang pinag-usapan ang mga bisyo, ang iba't ibang mga babae na nagagandahan sa Espanya, na kung saan ay nawalan ng pag-asa at nawalan ng interes si Rizal na makisama sa kanyang mga kapwa Pilipino sa Espanya. Kung kaya't si Rizal ay naghanda ng kanyang nobela upang maipakita ang paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. At ito'y kanyang kinuha mula sa berso ni St. John 20 verses 13 to 17 na kung saan ay ipinapakita rito ang pag-uusap ni Mary Magdalene at ni Hesukristo. Nais hawakan ni Mary Magdalene si Hesukristo, ngunit sinabi ni Jesus Christ, "Touch me not, I am not yet come to my Father." So ibig sabihin, hindi pa nakakaakyat si Hesukristo sa kanyang ama. At alam naman natin na si Mary Magdalene ay isang prostitute noong panahon na iyon, na kung saan ay tinutukoy bilang makasalanan na tao. Habang pinagpapatuloy ni Jose Rizal ang pagsulat ng kanyang unang nobelang Noli Me Tangere, ay nabuo at naisa publiko naman ni Pedro Paterno ang kanyang nobelang Ninay, na kung saan ay kilala bilang pinakaunang nobela na naitala at naisulat ng isang Pilipino sa ating bansa. Ngunit ang Ninay, ito'y tumatalakay sa kolera at sa kasamaan ng mga Portuges na mula sa Portugal, kung kaya't hindi naging apektado o hindi nagkaroon ng alinmang masamang lamat o alinmang pagsisira sa mga Espanyol.
Kung sa katotohanan, natuwa pa nga ang mga Espanyol sapagkat ito'y panira sa kanilang kalaban ng mga Portuges noong panahon na iyon. Kung kaya't ang Ninay ay isa sa pinakakilalang nobela, ngunit hindi nito nagawa ang kanyang misyon upang sirain at ipakalat at ipaalam ang maling pamamalakad ng mga Espanyol sa ating bansa. Ang nilalaman ng nobelang Noli Me Tangere o tinatawag din bilang social cancer sa nobelang sinulat ni Jose Rizal. Ang una sa kanyang pinapaksa ay ang pang-aabuso ng ilan sa mga otoridad na nasa loob ng simbahan, where friars are the chief moral, feared by government officials and townsfolk. So ginagamit ng mga ilang praile at ng ilang mga matataas na mga pinuno ng simbahan ang kanilang kapangyarihan upang takutin ng ilan sa mga namamahala sa pamahalaan, gayon din ang ilang mga Indio, mga Pilipino at mga Espanyol na naninirahan sa ating bansa. At dahil noong panahon na iyon, mataas ang tingin sa simbahan at kailangan nilang sundin ang pinag-uutos nito. Ang ikalawang pinapaksa naman ng nobelang Noli Me Tangere ay ang defective educational system na kung saan ay may problema sa sistema ng edukasyon noong panahong iyon. Unang-una, diskriminasyon sa mga Pilipino. Pangalawa ay hindi pantay na karapatan sa mga Pilipino na makapag-aral tulad ng mga mayayamang Pilipino, gayon din ang mga Espanyol noong panahong iyon. Ikatlo, ang maling sistema ng pamamalakad ng simbahan pagdating sa pagtuturo ng mga bata. At pang-apat, ang kanilang mga estratehiya na kung saan ay inuhubog ang pagkakaroon lamang ng pagkabisado o memorization at gayon din ang kakaroon ng pagtatanggal ng moral ng mga bata kung saan ay kapag sila'y nakikipag argumento o nais na magsabi ng kanilang nalalaman, sila'y pinagbabawalan. Para sa kanila, ang tama lamang ay ang guro. Ngunit dapat nating intindihin na ang guro ay nagkakamali rin at dapat nating malaman na ang bawat tao ay may karapatang makapagsalita at makapagpahayag ng kanilang nalalaman. Ikatlo ay pinapakita rin ng nobelang ito ang urgency of needed reforms. Kailangan ay mabago ang sistemang lumalakad sa ating bansa noong panahon ng Espanyol. Kailangan ay baguhin ang pagkakaroon ng karapatang pantao para sa Pilipino at para sa mga mananakop. Kailangan din baguhin ang sistema ng edukasyon upang magkaroon tayo ng mga produktibo at tunay na mga maaasahang Pilipino. Gayun din sa aspetong sosyal, politikal at ekonomiya ng ating bansa upang patuloy tayong umunlad bilang isang Pilipino. Nariyan din ang mga masalimuot at maling gawain ng mga Guardia Civil na kung saan mali ang kanilang pagtrato sa mga Pilipino. Nariyan ang pagnanakaw, ang pagtutorture, ang mga maling searches or ang pagkalap ng mga impormasyon sa hindi tamang pamamaraan. Meron ding mga sapilitang paggawang nagaganap, may mga bagay na hindi makatarungan at hindi dapat na gawin ng sinuman sa kanyang kapwa-tao. Sa kabuuan, ang Noli Me Tangere bilang isang nobela ay nagpapakita ng kasaysayan ng ating bansa, ang paghihirap ng mga Pilipino, kung paano lumaban ang mga Pilipino at kung paano natin minahal ang ating bayan, gayon din ang kalayaan ng bawat isa sa atin. Kung kaya't narito ang ilan sa mga critics ng mga kilalang mga personalidad. Una, sinabi ni Dumas taong 2018, Elias exposed the woes of ordinary folk by one of their kind and ensuing dialogue between the common people and bourgeoisie. And Ibarra is ignorant to the folk's woes or afraid to talk about them. Definitely makikita natin na si Ibarra ay galing sa ibang bansa. Matapos ang 7 taon, siya ay bumalik sa Pilipinas. Ngunit itong si Elias, mula sa kanyang kapanganakan, mula sa kanyang kaninunuan, ay naramdaman nila ang paghihirap ng bawat Pilipino. Kung kahit hindi dapat natin ipagkumpara si Rizal kay Andres Bonifacio, sapagkat si Rizal ay nakapunta sa ibang bansa habang ang mga taong tulad ni Andres Bonifacio ay nakahirap ng paghihirap mula sa kamay ng mananakop.
Ikalawa, it established the idea of nation in the zone of San Diego as the imagined community of the Filipinos. Hindi naging pambansang bayani si Jose Rizal dahil naging martir siya sa Bagong Bayan o sa Luneta. Naging pambansang bayani si Jose Rizal sa kanyang ideya patungkol sa isang bayan. Bayan, bayani. Sa kanya nagsimula ang ideya na kailangan magkaroon tayo ng sama-sama na Pilipino, na isang komunidad para sa ating bansa. Nation in the zone of San Diego because of his perspective of nation. Ikatlo, Leon Maria Guerrero pointed that no one remembers the plot of the Noli, but everyone remembers its characters. Totoo naman, maaaring hindi natin maalala kung paano nangyari ang lahat ng bagay, ngunit naalala natin ang mga karakter tulad ni Sisa, Doña Consolacion, at marami pang iba, Doña Victorina, Teniente Guevara, at kung sino-sino pa, sapagkat ito'y nagpapakita ng simbolismo. Ang mga karakter ng Noli Me Tangere ay nagpapakita ng ilan sa mga pangyayaring naganap sa isang tao noong panahon ng pananakop. Kung kaya't ang Noli Me Tangere ay naglalaman ng mga sumusunod, abusiveness of power and authority. Walang sino man ang tumagal sa kapangyarihan ng kanyang abusaduhin ang lahat ng ito. Walang tumatagal na isang abusado sa anumang pwesto sa bayan. Ikalawa, devotion to family. Ipinakita dito ni Ibarra ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama. Ipinakita rin na rito na mahal na si Rafael Ibarra kung kaya't siya'y umuwi at nais niyang mahalin ang kanyang bayan na bahagi ng kanyang pamilya. Ikatlo, self-sacrifice and altruistic. Ipinakita ni Elias kung paano niya isinakripisyo ang kanyang bayan para kay Ibarra, ang kanyang buhay para kay Ibarra. Pang-apat, nationalism and patriotism. Mulatin ang mga kababayang Pilipino upang tayo ay maging bahagi ng pagbabago. At panghuli, ay may kasalanan din tayong mga Pilipino. Filipino toxic attitudes and manners. Kasalanan natin na lagi tayong dumedepende sa mga mayayamang bansa, sa mga developed countries tulad ng Amerika. Kasalanan nating mga Pilipino na madali tayong mapaniwala tayong mga gullible, kung kaya't dapat baguhin natin ang mga kaisipang ito. Ang ikalawang nobela naman ni Jose Rizal na El Filibusterismo ay ang kasunod ng Noli Me Tangere. At ang El Filibusterismo ay nagpapakita na naman ng pagkakaroon ng galit. Nais nitong mapaghigantihan ang mga Espanyol mula sa kanilang mga maling ginawa sa mga Pilipino. Nariyan din ang pen is mightier than sword, na anumang paghihiganti natin ay walang magandang maidudulot ito, kundi kasamaan lamang. At pinakita dito ni Jose Rizal na higit na makapangyarihan ng panulat kaysa sa paggamit ng anumang dahas. Na higit na makabuluhan na paggamit ng negosasyon kaysa sa digmaan. Nariyan din ang pag-ibig sa bayan na nais na magkaroon ng kapayapaan, ng kaunlaran at pag-unlad sa buhay ng mga Pilipino. At intimate love, pag-ibig, na kung saan ay dapat siyang maging dahilan ng ating pagbubuklod-buklod. Intimate love, pag-ibig sa kapwa mo tao, at ang kahalagahan ng kabataan sa panahon ngayon. It's more than nitroglycerin, however. It's a concentration of tears, compressed hatred, injustices, and offenses. This is the supreme arbiter of a weakness. Force against force. Violence against violence. A moment ago, I was hesitating, but then you arrive and convince me. Tonight, those most dangerous of tyrants who have hidden behind God and the state, whose abuses remain unpunished because no one can take them to task. Tonight,
the Philippines will hear an explosion that will convert into rubble the infamous monument whose rottenness I helped bring about. So ito pinapakita yung galit ni Simon mula kay Crisostomo Ibarra hanggang napunta kay Simon na itong panahon ng pagsabog ng ibibigay kong nitroglycerin. Dahil ang lahat ng mga matataas na opisyalis, mga nasa simbahan ay naroon sa pagpupulong ng kasal na hinanda ni Donna Victorina para kay Paulina Gomez. Nasabi na itong panahon na ito ang panahon upang kayo mawala at maalis sa sistema ng Pilipinas. Ngunit, ang poot walang nililikha kundi mga dambuhala, mga kasamaan, mga salarin. Tanging ang tunay na pag-ibig lamang ang nakalilikha ng mga bagay na tunay na kahanga-hanga. Kung kaya't, ang nangyari sa nitroglycerin ay kinuha at ito'y itinapon sa ilog. Nang panahon ng kanilang malaman kung sino ang salarin sa likod ng pagbibigay ng regalong nitroglycerin, ay tinangka ni Simon na patayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng isang lason. At ito ang kanyang mga huling salita. Where are the young who must dedicated their reset hours, their illusions and enthusiasm to the good of the country? Where are they who must generously spill their blood to wash away so much shame, so many crimes, so much abomination? Pure and spotless must be the victim for the Holocaust to be acceptable. Where are you, you children, who must embody their vigor of life that has fled for your veins, the purity of ideas that has become in our minds, and the fire of enthusiasm that has gone out in our hearts? We await you, O youth. Come, we await you. At dahil sa panahong ito, namatay na si Simon at kinuha ni Padre Florentino ang yaman na punong-puno ng mga diamante, punong-puno ng ilan sa mga mamahaling alahas, at kanya itong itinapon sa dagat. At sinabing, may nature guard you in her deep abysses, among the corals and pearls of her eternal seas. When for a holy sublime and man should need you, God will draw you from the breasts of the waves. Meanwhile, there you will do no evil. You will not distort right. You will not foment avarice. So pinapakita dito ni Padre Florentino na kapag isa sa mga nangangailangang Pilipino o sino mang nangangailangan ay makita ka at gamitin ka sa sa wastong pamamaraan. Gamitin ka sa hindi sa intensyong mali, kundi sa intensyon na kung saan ay mapapatama mo ang iyong sarili at mapapaunlad ang paggagamitan nito. Kung kaya't ang novelang El Filibusterismo ay siya namang tinuloy ni Amado V. Hernandez sa kanyang nobelang Mga Ibong Mandaragit na kung saan ay nakita ang yaman ni Simon sa kailaliman ng dagat. Hindi man pamilyar sa ating lahat ang ikahuling nobela ni Jose Rizal, ngunit siya'y nakapagtalaga sa pamamagitan ng pagdiskubre ni Ambet Ocampo, isa sa mga kilalang historiador ng ating bansa. At ang nobelang ito ay pinamagatang Makamisa o Aftermath, na kung saan ay nagtataglay ng isang chapter at mayroong 10 mga pahina. Ang nobelang Makamisa ay patungkol kay Father Agathon na kung saan ay mayroong masamang pag-uugali at namumuno sa kanyang simbahan. Gayunpaman, kahit na hindi natapos ni Jose Rizal ang kanyang huling nobela, ay nagawa niya ang kanyang misyon bilang isang Pilipino. I have seen the light, and all I desire is to show it to my countrymen. Ngayon tayo ay mulat na sa katotohanan, huwag sana tayong mahulog sa dilim ng gabi at sa dilim ng
kahapon. Tayo'y maging instrumento para sa patuloy na pagbabago ng ating bayan at naway maging inspirasyon si Jose Rizal sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga sarili, na ang dapat nating mahalin ay hindi lamang ang ating sarili, hindi lamang ang ating kapwa, ngunit ang ating bayan. Sapagkat kapag ang bayan ay naghihirap, ang ating kapwa ay tunay na maghihirap. Tayo ay maging instrumento ng pagbabago at magsilbing liwanag na hinahanap ni Jose Rizal.